Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Hindi na dapat pahawakin pa ng manibela ang motoristang sangkot sa tatlong viral road rage incident sa Quezon City. Yan ang giniit ng Land Transportation Office. Dumipensa naman sa motorista ang kanyang sariling ina. Nasa frontline balitang yan, Gary De Leon. 3 buwang suspendido ang lisensya at rehistro ni Jesse Bertudaso, ang motoristang sangkot sa tatlong magkakahiwalay na viral road rage sa Quezon City. Ayon sa Land Transportation Office, posible ring bawiin ang kanyang lisensya. Nag-issue na ng show cause order ang LTO kay Bertudaso kaugnay sa unang insidente ng road rage noong Disyembre. Bukas di rin ginansagot ng motorista. Pinagpapaliwanag na rin siya sa dalawa pang insidente ngayong buwan. Dahil sa mga kinasangkutang road rage, mismong ina ni Jessie natatakot at nangangamba para sa anak. Pinagsabihan niya na raw ang anak na wag na magmaneho noong unang masangkot sa away kalsada. Pero ginamit pa rin daw ni Jessie ang kotse para sa delivery service. Sabi ko, sa uli mo na lang, kaya hindi mo naman magagamit, maghapon magdamag yan. Adi lalo kung hindi makakatulog. Matapos naman mawalan ng trabaho noong Nobyembre, hindi na raw nakakatulog at palaging galit ang anak. Doon na pinakonsulta sa doktor si Jessie at noong January 6, na-diagnose siya na may bipolar affective disorder. Humingi ng pangunawa ang ina ng motorista dahil sa mental health condition ng kanyang anak. Pero sagot dyan ng LTO. Yung point kasi natin, yung character, attitude sa kalsada. Kaya magkakaroon ka ng violation na aabot ka sa revocation, if ever. Yung ugali niya, sir, no? Yung character, attitude, at saka yung discipline niya sa daan, hindi karapat-dapat siya magmaneho na. Nilinaw din ng LTO na hindi requirement ang neuro o psychological test sa pagkuha o pag-renew ng lisensya. Ako, para sa akin kasi, I don't really give a kasi sorry for the language Kaya lang kasi bakit? Ano man gawin ko, mabuti man na masama, I'll be criticized Are you perfect? Let me tell you. Yeah? If you are perfect, then throw the stone. Batuhin niyo ako, patayin niyo ako, or whatsoever. Pero the point is, walang perfectong tao. Yung yung parang stick. Yeah? Ano yun? Parang Andyan. Dala ko. It's for defense only. Para lang, sir? Kasi pakiramdam ko kasi dun sa last is parang police ba siya or military in a way. Ako kasi nararamdaman ko yun sa tao kung ang isang tao ay very strong or may weak personality siya. Kasi nga, sabi ko sa Facebook ko, actually I mastered my own self na in a way I am able to put myself in a higher state of being. When we say that I placed myself in a higher state of being, it means that, kumbaga, lahat ng pain and suffering pinagdaanan ko na and I overcome, hindi naman sa sarili kong lakas, but through Him. The way I did that is normally early morning here. Before I jog, I pray and meditate. I meditate and pray for about 30 minutes to be able to clear my mind, heart, and all of it from the negative things that happened the previous day or whatsoever. Yung sa pang-video, sir, na naka-blue naman kayo din Parang, yeah. Ano naman nangyari? All the same, Brad. It's all the same. Kasi, bakit ka biglang kakat ng ganun? Wala man lang signal. Mabilis yung takbo ko. Ganun din yung first video natin sa passenger van. Yeah. Okay. It's the same. Oo. So, wala ka namang record ng violation before? Wala. Nagkakataon lang dito lang lahat sa purview. Anong effect sa'yo na binasakamang boy ng purview? I don't care. Vin Diesel ka daw. I don't care. Kasi, kahit anong gawin ko, people will criticize you May it be good or bad. Am I right? Or am I right? Kasi, tama lahat ng sinasabi. Kasi, maging mabait ka, maging or whatsoever, criticize ka ng tao, di ba? Sa Bible nga, di ba? Although I don't believe in the Bible anymore, pero may story doon na may isang babae na di ba, na woman na marami siyang asawa or something like that. And sabi ni Jesus is, kung wala kayong kasalanan,
Kung kayo ay perpekto, batuhin nyo. Patayin nyo. Anong nangyari pala dun, sir? Nag-file ba sila ng case sa'yo? O Yeah. parang nagkahiwalayan lang kayo? They did. Actually, I have to go to Araneta, LTO for that one. For the very first one, I think. Nasomon ka dun sa first one. Oo, pero sa 17th pa yata siya or 16th, I Ano think. to, yung pangalawa o yung unang ano? Yung una. Yung una. Pero yung pangalawa at pangatlo wala naman. Wala pa sa ngayon. Sa ngayon, okay. Yeah. Oo. So, ito ba, makakakita pa ba tayo ng ganitong sitwasyon sa mga Oo. Wala na akong sasakyan. Bakit ano yung sasakyan? Kinuha na yung sasakyan ko eh. Kasi it's actually under a loan. Nasa lending yun. Hindi ko mabayaran eh. Alam ba nila kung anong pinagdaanan ko this past month? Ano? Nawalan ako bigla ng trabaho. Diba? Imagine mo yun, tapos nagtatrabaho ko na matino, trying to make ends meet. I mean, imagine kung yun nga, sobrang bilis kong tumakbo tapos bigla mo akong ikakat na ganun, diba? Paano kung tinamaan ka? Sisisi mo pa ako. Diba? Oh, that's my exact point. Hindi naman ako magwawating ng ganun ng walang dahilan eh. Babalikan mo ba yung mga nag-post sa social media? Kasi I don't. Oh, hindi na. Bahala sila sa buhay nila. Kasi bakit? Sinusunog na sila sa impyerno, dito pa lang. Kasi sino bang kasama ko? Siya lang kasama ko. Alam mo ba bago yon? I was mugged. Binugbog ako sa C5 ng 6 or 7 people na halos gusto akong patayin. Dahil meron lang sila. Dahil may nakakaway din ako na sa kalsada na ganun. Pero buhay pa ako. Isipin mo yun, ha? 6 to 7 people, bubugbog sa... Nangyari sa'yo, natakot ka ba sa sarili mo kasi viral ka? No. Hindi naman. Okay lang. Oo. I have. How you handle it, sir? How do I handle it? Oo. I pray and meditate daily. Siguro at least, I do it twice or thrice a day. Family ba affected? Yes, of course. Tingin mo. Ha? Pero, syempre, ako para sa akin kasi, I don't really give a Meron ka bang regret na nagawa mo yun? No. No regret. Why would you ask me if I have regrets for that? Hindi, syempre, minsan yung tao, sana hindi ko na lang ginawa. Alam mo, whatever I did, I already did. Whatever I did, it's already done. Ngayon, you judge me based on the earth's or this world's judgment, but He will judge you by His standards. So, harap ka na lang kung sakali patawag ka LTO. Oo naman. Ikaw ba magpapatawag ng LTO? So here's my message sa lahat ng mga taong yan, o kung sino man kayo dyan, mga threats or whatsoever. This is what I can tell you. I am His champion. So, kahit anong gawin nyo dyan, kahit patayin nyo pa ako sa kalsada, I will still rise up again. I will always rise again. That's it. Sir, last, pumunta ka dito para harapin yung so-called order na in-issue sa'yo ng LTO. Yes. Bakit? To explain myself, Ano expectation mo, sir, sa mangyayaring hearing mamaya? I don't expect anything because walang mangyayari. Paano yun, sir, kapag nasuspend mo yan yung lisensya mo dahil tatlong road race, ika nga sabi nila? I would defend myself. I will get lawyers for that. What else do you want? I am not afraid of any one of you. Remember that. Pero last, sir, sorry, last na lang. Kasi parang nagtaka yung mga publiko. Bakit, sir? Bakit po naging tatlo yung bakit tatlo kayo? Isa isang magay sa road race? Answer it yourself. Okay, sir. Sir, thank you. Sir Jesse ba, Sir Jesse? Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.